no? What up everyone? Kamusta tayo? Kamusta ako? So, 40 days video. 40 years bago nakapag-upload ulit, no? Ng vlog. Ang galing! 40 days video, papasok na tayo. Friday, March na to. April 4. Ang bilis ng panahon. Friday, 2025! Last ata natin na 2024 pa no? Siyempre, bago tayo pumasok, hanap tayo ng pasahero. Kahit gurami lang. Sige na, Joyride, bigyan mo ako. Please lang. Actually, kanina may mga pumasok na. Kaso, ayoko kasi magbayan Sana pa Commonwealth So, medyo makulimlim. Sana naman, wag umulan. Kasi kakalinis lang natin ang motor. So, buti pa si Move It. Move it. May mga pasahero. Si Joyride, ano na? Huwag kayo iyan. Hindi, ayos lang yan. Ganun talaga. Kahit marami pang pasahero si Move It, Joyride pa rin tayo. Hey! Kasi ma'am, baka sasakay. Naiya ako Naiya ako manghabal. Yung tipong ikaw yung lalapit sa pasahero para sumakay sila. Nahihiya ako. Mag-aaya sa kanila kung gusto nila sumakay. O kaya sila yung pumara, di ba? Sila yung magsasabi na, Kuya, may pasahero ka na, pasakay. Ganyan, mga gano'n. Iyan. Sige na. Chat ko din ako Oo. Ay, tawag ka na lang. Sige. Okay. Sige. Bye-bye. So, andito na tayo sa FT, Fairview Terraces, and SM Fairview. And as usual, sa dami ng MC taxi ditong nakatambay, kaliwat kanan yan. Kabilaan, bawat sulok, meron yan. Madalang kang makakuha dito. Swerte mo na kung sa'yo iba to. Ito, tanungin natin. Jared ka, ya? Saan ka? Ha? Meron ka na? Nakabook ka na? Okay. Sige, antay mo na lang. Sige. Kala ko wala ka pang nabubuk So, meron na si Kuya Angkas. Nakabook na si Kuya. Susulutin? Madalang ka na nga manghabal, mangsusulot ka pa. Siguro, kala niya ako yung rider niya. Nakita niya, Joyride. Sabi niya, Angkas po ako. Sa Nabaliches proper lang naman siya. Bayan. Mamaya, sana, pupunta tayo ng makina event. Ewan ko kung alam niyo yun. Motor show at saka syempre makakabili ka rin ng mga parts and accessories doon na naka-discount. So, tignan natin kung makakapunta tayo. Pero gusto natin pumunta dahil gusto natin magtingin ng bagong helmet na half face. Niisip ko kung bibili ako ng half face para pang biyahe-biyahe, pang araw-araw pamasok. Ito, ikikip ko na lang pang rides sa malalayo. Ayun, punta tayo dito sa SEC. Tingnan natin kung magkano. Gusto nating tumakita kung magkano ang presyo dito compare doon ngayon mamaya sa event. Kaya tingnan natin kung magkano. Wala yung hinahanap nating model ng SEC, which is yung SEC Refine. Naisukat natin tapos parang okay para sa atin. Ayun nga, since pupunta tayo ngayon, pupunta na talaga. Kanina hindi pa sure no? Pero ngayon, dadaan muna tayo sa office at tiyempo tayo kung makakaalis tayo. Punta tayo siguro doon mga after lunch. Sana wag umulan, sana maganda yung panahon. Ganyan lang Hindi masyadong mainit. Sayang naman kasi yung linis natin ng motor. Diba? So, yun. Sana may makuha tayong pasahero. So, kaya natin kasi gustong magpalit or para bumili ng isa pang helmet kasi itong helmet natin is na yung foam niya, kailangan ng palitan. Sa hindi maarte, hindi pa naman. Tingin kasi ako kung may mabibilan. Hindi ko alam kung saan nakakabili, pero wala dun sa website nila. Hindi ko alam kung paano bibili. Wala rin sa Lazada, Shopee. Ikikip ko na lang at gagamitin ko na lang siya pag mga long ride. So, ang pang everyday use natin, bibili tayo ng mga half face na quality din naman para safe pa rin tayo kahit naka half face tayo. Ang pinagpipilian nga natin si Spider, si Sec at si Gilly.
Wala pa ding pasahero. Pero minsan kasi, pinapasukan tayo ng pasahero. Malapit na tayo sa office. Matagal din tayong natenga at hindi nakapag-upload dahil nawala yung phone natin. Hindi tayo makapag-edit sa 360 natin. So, ang ginawa natin, binenta natin yung 360. Tapos, bumili tayo ng phone. Nagkaroon ng pagkakataon, nakabili tayo. Itong camera ang ginagamit natin ngayon. Osmo Action 5 Pro. Ito yung pinaka-latest ni DJI para sa kanilang action cam. So, bakit di na ako nag 360? Simple lang. Meron tayong 5 pinagbasihan. Una, sa size, saka sa bigat. Mas maliit nga naman tong action cam. Pero syempre, yun, mas malaki, mas mabigat. Pero 360 yung kaya niyang ibigay sa'yo. Syempre, yun ang i-consider nyo at pagpipilian nyo. Unlike dito sa camera natin ngayon, kung saan lang ako tumutok, ayan, dito sa gilid, dito sa kabilang gilid, yan lang yung makukuhaan mo. So, number 2 naman natin is sa editing at saka dun sa part na kailangan meron kang magandang specs ng cellphone mo. Sa editing, ang ibig ko sabihin, since na 360 siya, so kailangan mong mag-reframe. Meron siyang automatic reframe kaso hindi maganda yung kakalabasan. Depende sa video mo. Kung nag-video ka ng magaganda talaga ang view, pwede kang mag-automatic kasi walang tapon dun sa nakuhaan mo. Pero sa mga ganitong everyday vlog, ganyan, may specific kang POV na gustong makuhaan. Kaya naman kailangan mo talagang i-reframe, kailangan mong ayusin kung saan mo itututok yung camera. Kasama doon sa pangalawa natin, yung kailangan meron kang magandang phone. Kasi kung medyo mababa yung specs ng phone mo, hindi niya kayang i-play ng maayos yung dahil nga naka 4K siya, high bitrate, may hirapan yung low specs mong phone. So, kailangan ang phone mo medyo nasa medium. Hindi naman kailangan high specs, pero syempre, mas okay kung high specs kasi mas mabilis. Pangatlo natin, water resistant o waterproofing. Pareha silang water resistant at waterproof na pwede mong ilublob sa ilalim ng tubig na pareha silang merong limit. Hindi pwedeng sobrang lalim. Kumbaga, meron lang limit. Pero kung tipong underwater ka lang ng isang dive lang na mababaw lang, pang my day lang, pwede. Para lang sa akin, pwede, parehas naman pwede. Kaso si 360 kasi, medyo hindi ako kumpiyansa para ilubog siya sa tubig. Although, nagawa ko naman na siya palagi, every time na meron kaming swimming, mga beach, na ilulubog ko naman siya sa tubig ng safe. Basta safe lang talaga yung mga port. Kahit naman dito sa bago natin, syempre, kailangan mo pa rin talaga i-secure yung mga port. Pero dun nga lang, hindi ako kumpiyansa. Maliban doon sa water resistance niya, yung camera niya, nakapag-ganun talaga, naka-dome talaga siya. Hindi advisable na lagyan ng tempered yung pinaka-lens niya. Magkukos siya ng glare or pagka sobrang maaraw o kaya ilublob mo sa tubig, parang papasukan siya ng tubig. Kailangan ingatan mo talaga siya every time na gagamitin mo kasi nga pwede siyang magasgasan. Medyo sensitive siya compare dito sa Action 5 Pro. So, ang pang-apat naman natin is yung sa battery life niya. Yung sa battery life kasi ng Insta360 natin before is naglalas lang siya ng 50 minutes up to 1 hour and 10 minutes base sa gamit ko na 4K and 30 FPS. So, dito naman sa Osmo natin, kaya niya mag-last up to 2 hours. Depende rin sa resolution. Pero kung gamit mo is 1080p lang at 60 FPS, mas mahaba at saka mas konti yung kain ng memory niya. So, yun yung pinaka nakita kong advantage niya kesa dun sa Insta360. Panglima natin is yung price. Siyempre, kailangan din natin i-consider yung amount, yung price. Same price ang price nitong Osmo Action 5 Pro sa Insta360 na standard. So, ang kinuha kasi natin ngayon is Osmo Action 5 combo. Meron na siyang mga selfie stick case, meron na siyang 3 batteries, tsaka pang combo na talaga siya. Unlike sa 360, kung bibili tayo ng 360 na kapresyo nito, is standard lang. Yung standard is literal na isang battery, isang camera, ganun lang. Tapos yung pinaka pouch niya, yun lang. Naisip natin kung bibili tayo nun, plus 5,000 to 6,000 ata ang combo. Mas mataas. Plus, ang mahal pa ng mga accessories niya. Like, kunyari, gusto mo siyang bilan ng diving case. Diving case pa lang parang 5,000 something na. Battery, 2,000 plus. Ang mahal ng
parts ng Insta. Compare dito sa DJI Osmo Action 5. Ang binili ko na lang sa kanya is pouch lang, tempered. Ayun pa pala, yung pinaka mic connector. Yun din ang binili natin. So, shout out kay Action Cam at iba pa. Ayan, para dito sa kanyang mic connector or yung pinaka Type-C para makonect ko yung ICC or yung pinaka-mic natin dito sa ating helmet. I-testing pa natin yung pinaka-settings niya, kung anong magandang settings. Pero ngayon is standard, rock steady, then 1080p, tsaka 60 FPS. Yan ang settings natin ngayon. Hindi na tayo nag 4K kasi nga medyo malakas or mataas kumonsumo ng memory pag 4K. Pwede na yung 1080p. Basta naka 60 FPS tayo kasi nga itong Hero 3 natin naka 1080p na 60 FPS din. So para mag-match sila, para pagka pinag-combine ko sila although malayo yung diferensya kasi lolo na to si GoPro Hero 3. Hero 3 Plus lang to guys. Lolong-lolo na yan. Ngayon, ang latest ngayon is 30 na. GoPro Hero 13. So, parang 10 taon na to kasi every year yan malamang sa malamang, 'di ba? Every year naglalabas ng bagong yan. So, kung 13 plus to, tas 13 ngayon, di 10 taon na yan. Kaya hindi na rin tayo nag 360 kasi meron pa naman tayong spare na camera. So, pwede natin gamitin pang tutok sa atin yan. So, yan na lang ginawa kong setup para meron tayong POV dito, meron tayong POV sa atin. Yan na lang yung ginawa nating setup. Yun nga lang, dalawang camera pa, dalawang memory, dalawang battery. Gamit kasi natin to para dito sa vlog natin, tsaka pang security na rin. Lalo ngayon, di ba, sa panahon ngayon, napakadaming nangyayari. Ayoko naman silang i-judge kasi hindi natin alam kung ano talaga yung tunay ng nangyayari sa kanila. So, okay na yung may ganito tayo para at least for security na rin. Tsaka pang sarili, ito, pang ganito-ganito. Maraming purpose Pwedeng sa huli, pwedeng sa mga may hindi pagkakaunawaan sa kalsada, ng mga kapwa mo motorist riders, at least meron ka lang proof na hindi ikaw yung gumawa ng ganun. Huwag ka na lang maging mainit. Kumbaga, magpakumbaba ka na lang din. Huwag mong idaan sa galit mo kahit siya yung mali. Diba? Kumbaga, mali siya. Pero, huwag mo nang idaan sa galit. Ikaw, bilang nanonood, kung ikaw yung nagkamali, siguro, sorry na lang din sa bawat isa, di ba? Kahit hindi ikaw nga yung mali Parang magpasensyahan na lang, magpakumbabaan na lang. Ganun na lang ang gawin natin. Masakit man isipin minsan sa katarantaduhan, doon ka sumisikat Pag gumawa ka ng katarantaduhan, doon ka pag-uusapan ng tao, doon ka makikilala. Pero pag gumawa ka ng mabuti, pag gumawa ka ng tama, hindi ka masyadong papansinin. Parang, okay, salute. Ganun lang. Pero pagkatarantaduhan yung ginawa mo, pagkatangahan, kunyari, bilang riders, kamote ka, sisikat ka niyan, promise. Ang bilis mong i-share ng lahat yan. Mabilis kang makilala. Magkakaroon ka ng bansag. Sila na yung magse-search sa'yo kasi doon sa katangaang ginawa mo, ganun. Pero pagka maganda yung ginawa mo, wala hindi ka papansinin konti lang yung makaka-appreciate sa'yo compare dun sa pagkakatangaan yung ginawa mo. Real talk lang ayokong sabihin na gumawa kayo ng kagaguhan hindi ko sinasabi na tama yung gagawin nyo na para lang sa kasikasan. Wag yung gawin yun, promise. Wag kayong magpakilala dahil sa katangahan, wag dahil sa kabobohan na ginawa nyo. Di baling wag na kayong makilala, basta wag lang kayong gumawa ng ganun, di ba? Ano mo yung kasikatan mo kung nakilala ka sa ganun, di ba? Pangit naman yun. Mabubuli pa yung mga kamag-anak mo. Like sa akin, ako may anak ako. Mamaya mabuli pa sa eskwelahan yun. Yung tatay mo, nakita ko sa ganito at gago yung tatay mo kamote diba?
Huwag sanang umabot sa ganun. Para kayo din, para sa mga katulad ko. So, nalilibang tayo sa kakakwento. Andito na tayo malapit sa office, kalayaan na tayo. So, liliko na tayo dito. Hindi na tayo nakawa ng pasahero. Well, okay lang naman, walang problema. Baka hindi sa atin, hindi para sa atin yung mga pasahero na yan. So, okay lang yun. Shout out sa mga kapwa ko MC Taxi, sipagan lang natin. Kung walang pumasok, bawi na lang, ganun lang. Huwag tayo pang hinaan ng loob. Isipin natin yung mga pamilya natin na pinagkukuhaan natin ng lakas para magsipag tayo sa araw-araw. Ayun lang guys. Maraming salamat sa inyo kung nakaabot ka dito sa kwentuhan natin na to hanggang dulo.